Magandang araw, JIP. Nariyan sa screen ang sample ng gabunan t-shirt kapag suot. Ayan, ako yung model ng damit. Sobrang solid niyan kaya sana umorder na kayo sa ating Shopee account. Nariyan yung link sa comment section. Order na kayo, JIP, para maihabol ko na kaagad. At syempre, dumating na sa iba yung mga damit at maraming salamat sa pagbibigay ng review at pagme-message sa ating Facebook page. Na-appreciate ko yung pagsuporta nyo sa ating mga damit. Muli sa mga gustong humabol, nariyan yung link sa comment section. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bangkol. Taong 1969, Catanduanes. Nang mga panong ito, abala sa pagkukumpuni ng lumang kwarto ang magkaibigang Bangkol at Mang Pasito. Ito ang gagawing bagong imbalsamuhan sa lugar. Ang ideya sa pagpapatayo ay nanggaling kay Mang Pasito. Meron siyang karanasan sa ganitong larangan. Si Bangkol naman ay nayaya lamang bilang katulong. Agad naman na sumang-ayon si Bangkol dahil kinakailangan ring kumita ng pera sa pang-araw-araw. 2 buwan pa lamang nang magkakilala si Bangkol at Mang Pasito. Ngunit gano'n na lamang ang pagiging malapit dahil sa napagkasunduan. Madalas na pag-uusapan ang patungkol sa mga kaluluwa, ngunit parehong hindi naniniwala sa Diyos. Ang tanging pinanghahawakan lamang ay paggawa ng kabutihan. Dahil sa gustong maging maaliwalas ang pagtatrabahuhan, inabot ng ilang linggo ang dalawa sa pagkukumpuni. Nang maging kaaya-aya ng tignan, kaagad na ipinaalam sa lugar ang bagong negosyo. Sa unang buwan magmula ng pagbubukas, naging maayos naman ang lahat at madami ding kumuha ng serbisyo, kaya mas lalong sinisipag sa pagpasok si Bangkol. Paunti-unti na rin siyang nasasanay sa mga hindi maipaliwanag na nakikita dahil normal lang naman ito sa nagtatrabaho sa punerarya. Patuloy pa rin sa pag-alalay si Mang Pasito sa kasama dahil minsan ito lamang ang nagiging katulong sa paggawa sa katawan ng patay. Ayon pa sa matanda, madali namang matuto si Bangkol ng mga gawain, kaya hindi na naghanap pa ng ibang makakatulong lalo pat nag-uumpisa pa lamang. Isang araw, dahil may sakit si Mang Pasito kaya naiwang nagbabantay si Bangkol. Eksakto namang may dumating na isang bangkay. Kulubot ang balat sa buong katawan, ngunit halata sa muka na dalaga pa. Makinis at napakaamo ng muka. Ngunit ang mas nakaagaw atensyon sa binata ay ang butas sa kaliwang parte ng noo ng dalaga na parang tinamaan ng bala. Dahil sa hindi naman alam ni Bangkol ang gagawin sa bangkay, pinaiwan muna ito at sumang-ayon naman ng pamilya. Nang makaalis ang pamilya, isinara na muna ang punerarya at tumakbo papunta sa tahanan ni Mang Pasito. Pagkarating sa lugar, diretsyong pumasok sa loob ngunit hindi naman nakita ang matanda. Kahit anong pagtawag ay wala talagang lumalabas, kaya minabuting bumalik na lamang muna sa punerarya. Pagbukas sa pinagtatrabahuhan, naabutang nag-iimbalsamo si Mang Pasito. Yun na ang tanging pangyayari na naalala ni Bangkol. Nagising siya pagkalipas ng 4 na buwan. Ang mga sumunod na kaganapan ay batay sa pagpapaliwanag ni Mang Pasito. Bago pa man makarating si Bangkol sa tahanan, nakasalubong niya ito at tinanong kung ano ang sadya. Ngunit hindi naman sumagot ang binata, kaya inisip niya na baka may kung ano itong gagawin.
Dumiretso na si Mang Pasito sa punerarya dahil sa nabalitaan ang bagong iimbal sa mahin. Pagbukas ng pintuan, kaagad na tumambad ang bangkay, kaya naman mag-isa itong binuhat papunta sa likod ng kortina na pagsasagawaan. Dahil sa mag-isa lang naman sa kwarto, isinara ng matanda ang pintuan dahil baka may kung sino pang pumasok at gumawa ng kung anong kalokohan. Sa unang pagbaon ng patalim na ginamit sa pagkuha ng dugo ng patay, ramdam ni Mang Pasito na hindi ito katawan ng tao. Matigas at napakaraming tubig ang lumabas sa katawan ng bangkay. Maya-maya pa, dumating na si Bangkol. Wala ito sa sariling katinoan. Nanlisik ang dalawang mga mata. Walang pag-aalinlangan na tumakbo papalapit kay Mang Pasito at inagaw ang patalim. Pagkahawak dito, naupo sa isang sulok. Umiiyak habang paulit-ulit na itinutusok ang patalim sa lupa. Sa puntong iyon, hindi na nakakagalaw si Mang Pasito sa takot. Nang akmang pupunta na sana sa pag-iimbakan ng mga gamit para kumuha ng pangdepensa, may boses matanda ang tumawag sa pinto habang paulit-ulit na kumakatok. Hindi na ito nagdalawang isip pa at kaagad na pinagbuksan. Dito bumungad ang dalubhasang albularyo sa lugar na si Tandang Florante. Pasito, kakailanganin ko ng tulong mo. Nandito sa lugar ang kaluluwa ng pasyente ko. Wika ni Tandang Florante. Dahil sa hindi maintindihan ni Mang Pasito ang nangyayari, hindi na umimik pa at sinamahan na ang albularyo papasok. Nang makita si Bangkol ay binuhusan niya ito ng langis at may mga binanggit na orasyon. Kasabay nito, bigla itong nawala ng malay sa pagkakataong iyon. Humingi na ng tulong ang albularyo kay Mang Pasito. Ibinalot ng dalawa ang bangkay at ang walang malay na si Bangkol sa puting tela. Sabay na umalis ang dalawa sa punerarya. Si Tandang Florante ay pilit na hinihila ang bangkay, samantalang si Mang Pasito naman ay karga si Bangkol. Pagkarating ng dalawa sa tahanan ni Tandang Florante, kaagad nitong ipinasok ang mga dala. Ganun na lamang ang pagkabog ng dibdib ni Mang Pasito nang makita ang isang nakaigang katawan sa lamesa. Kamukhang kamukha ito ng bangkay na dinala sa punerarya. Dala ng sobrang kuryosidad, naitanong ni Mang Pasito kung ano ang nangyayari. Ang nakikita mong katawan na yan ay pasyente ko. 1 linggo ang nakalipas. Nakulam siya. Sa sobrang lakas, naibaon ng itim na perla sa noo niya. Ito ang pilit ko na inaalis dahil lubhang mapanganib. Kapag nagtagal sa bungo niya ang itim na perlas, siguradong magiging kaanib siya ng mga nilalang. Sa kalagitnaan ng panggagamot ko, kusang humiwalay ang kaluluwa niya sa katawan. Malakas ang pakiramdam kong nilalabanan ng nilalang ang aking panggagamot. Wika ni Tandang Florante. Dahil dito ay nagbuntong hininga si Mang Pasito. Alam ko na gusto mong itanong sa akin kung sino ang bangkay na dinala sa punerarya. Isa lamang yung saging na gawa ng nilalang. May kapangyarihan silang buhay nito sa pamamagitan ng pagsanib ng isang kaluluwa. Kaso nga lang, nagkataong sumanib ang kaluluwa kay Bangkol. Pambihira. Pero nangyayari talaga yon. Dahil sa nabubulabog ang kaluluwa, lalo pat pinag-aagawan nito ng 2 puwersa, kaya kung saan-saan napunta. Pagpapaliwanag ni Tandang Florante. Dahil sa narinig ay kahit papano'y naintindihan naman ni Mang Pasito ang nangyayari. Dagdag pa ng albularyo.
Mahaba-haba ang panahong igugugol sa pagbabalik ng malay ni Bangkol sa kaluluwa, pati na din ang paggaling ng pasyente. Aniya sabay-sabay itong gagaling at mangyayari lamang ito pagsapit ng bilog na buwan. Gawa ng labis na pagmamalasakit ni Mang Pasito sa kaibigang si Bangkol. Sa mismong oras na yon, napagpasya niyang alalayan ang albularyo at pansamantalang isasara muna ang punerarya. Magmula ng araw na yun, palagi nang naroon si Mang Pasito sa tahanan ng albularyo. Dito nasasaksihan ang mga orasyon at dasal na ginagawa para lamang maibalik ang ligaw na kaluluwa. Samantalang si Bangkol naman, wala pa ring malay dahil ang kaluluwang nasa katawan ay hawak ng may sa kaliwa. Kaya pinanatiling walang malay ng albularyo para hindi makagawa ng anumang ikakapahamak ng sariling katawan. Ayon kay Mang Pasito, napakahirap ng sitwasyon dahil hindi man lang nakakausap ang kaibigan at nagmistula itong patay dahil sa kalagayan. Hanggang sa sumapit ang isang araw, kabilugan ng buwan, matyagang dinala ng mga ito ang katawang gawa sa saging at walang malay na si Bangkol. Pagkarating sa tuktok ng bundok, nag-antay ang dalawa hanggang sa sumapit ang hating gabi. Habang nakaiga ang mga ito sa lupa, walang humpay sa pagbanggit ng mga buhay na salita ang albularyo. Maya-maya pa, sinunog nito ang katawan ng saging. At gano'n na lamang ang pagtataka ni Mang Pasito dahil sa napakadali nitong tabla ng apoy. Habang nagliliyab, may isang matandang babae ang bigla na lang lumabas mula sa kawalan at may kung anong ibinulong sa hangin. Dahilan para magising si Bangkol at sa puntong iyon, nakabalik na sa dati ang wisyo ng binata. Sa pagtatapos ng orasyon ng manggagamot, nawala din ang matandang babae. Naglakad na pauwi ang tatlo. Walang humpay naman sa kakatanong si Mang Pasito kung may naaalala ba si Bangkol. Ngunit ni isang pangyayari ay walang maalala ang kaibigan. Naibahagi rin ng manggagamot na ang matandang babae, isang napakamakapangyarihan na nilalang. Kaya nitong talunin ang puwersa ng kaliwa at ito ang naging rason kung bakit inabot ng napakatagal ng gamutan dahil sa napakahirap nitong maimbitahan. Swerte na lamang dahil naging malakas ang mga orasyon at napansin siya ng matandang iyon. Ang buong paglalakad, nabalot ng kwentuhan at aral galing sa manggagamot. Pagkarating naman sa tahanan ay kaagad nagpahinga ang tatlo. Nang sumunod na araw, umuwi na sina Bangkol at Mang Pasito sa kanya-kanyang tahanan. Labis naman ang naging pasasalamat ng binata dahil sa matyagang pagsama sa kanya ng kaibigan. Makalipas ang ilang araw, muling nagbukas ng punerarya ang dalawa. Ngunit pinabasbasan ito kay Tandang Florante at may ibinaon sa lupa na pangontra sa masamang nilalang. Magmula ng araw na yun, naging maayos na ang lagay sa punerarya at nadagdag na rin sa mga tauhan si Mang Pasito. Kahit ilang taon na ang nakalipas magmula ng maranasan ang pangyayari, patuloy pa rin sumasariwa sa kanilang alaala ang minsang nangyari kay Bangkol, ang pagkaligaw ng kaluluwa sa kanyang katawan. Ang susunod na kwento, mula sa ating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Matet, taong 1969, Palawan. Kasalukuyang pinagkakaabalahan ni Matet ang nobyong si Oscar. Sa buong buhay niya, ito ang unang beses ng dalaga
na magkaroon ng kasintahan kaya ganun na lamang ang sayang nararamdaman. Wala din namang tutol ang pamilya dahil palagi naman itong nakasuporta sa kung ano ang ikakasaya ng nag-iisang anak. Sa katunayan, ang ina mismo ang gusto siyang paasawahin para naman matuto sa mga gawaing bahay. Si Matet kasi, hindi kagaya ng tipikal na babae, hindi siya masipag sa mga gawaing tahanan. Samantalang si Oscar naman ay isang napakabait na lalaki. Kapag nasa tahanan ng dalaga ay palaging nag-iigib bilang tulong na rin sa mga magulang ng nobya. Likas siyang masipag dahil sanay sa mga gawain. Kaya naman, hindi may kakaila ni Matet na mas lalo siyang nauhulog dahil sa pagkamaginoon ni Oscar. Kung sasamahan naman ng dalawa, wala namang masyadong problema dahil nagkakasundo sila sa maraming bagay. Isang araw, 5:00 ng umaga, habang abala si Matet sa pagtatanim ng bulaklak sa bakuran, may narinig itong pamilyar na boses. Apo! Apo, kamusta ka na? Dalaga ka na pala. Wika ng matandang lalaki. At pagkalingon niya, halos maiyak siya sa tuwa nang mabatid na ito pala si Lolo Benjo. Nung bata pa siya ay sa kanila ito nakatira. Ngunit isang araw ay bigla na lang nagpasya na umalis upang magsanay at maging ganap na albularyo. Nanirahan ito sa Karatig probinsya sa tahanan ng isang pinagkakatiwalaang manggagamot. Isa sa katangian ni Lolo Benjo ang pagiging makadiyos. Malakas ang paniniwala sa mga pangkalikasang nilalang. Kaya hindi na nabigla ang pamilya sa naging desisyon nito. Matapos ang yakapan ng maglolo, pumasok na ito at labis naman ang tuwang naramdaman ng ina ni Matet nang makita ang ama. Dahil sa nabanggit ng matanda na hindi pa ito kumakain, naganda na ang dalaga upang magsalo-salo. Habang kumakain ay puro karanasan ng matanda ang pinag-uusapan ng pamilya. Maya-maya pa ay may inilahad naman ang ina ni Matet. Tay, alam mo ba may nobyo na yung apo mo? Swerte nga niya dahil napakabait nung lalaki. Samantalang siya, Diyos ko, napakatamad ng batang yan. Wika ng ina ni Matet. Nagtawa na naman ang pamilya. Kailangan maipakilala mo sa akin yan, Apo. Huwag siyang magkakamali dahil kaya ko pang isuntok ang 2 kong kamao. Wika ni Lolo Benjo. Matapos ang pag-aalmusal ay nagpahinga muna si Lolo Benjo. Habang si Matet naman ay pinagpatuloy ang pagtatanim ng bulaklak. Sa maghapon, nag-antay lamang ito sa pagdating ng kasintahang si Oscar. Ngunit hindi ito nagpakita. Nang sumunod na araw, pagkagising ni Matet ay naabutang may itinatayong mga poste ang ama. Kaya naman napatanong ang dalaga kung saan ito gagamitin. Magtatayo tayo anak ng mapipwestuhan ng magiging pasyente ni Lolo Benjo. Magmula ngayon, dito na siya manggagamot. Wika ng ama ni Matet. Tumango lamang ang dalaga habang abala pa rin sa pagtitig sa bakuran. Nagbabaka sakaling dumating na ang kasintahan. Halos 1 oras pa itong nag-abang. Hanggang sa hindi nakayanan ang pag-aalala. Kaya nagpaalam na sa mga magulang na bibisitahin muna ang nobyo dahil baka napano na ito. Hindi naman tumutol ang mga magulang at nagbili na lang na mag-ingat. Pagkarating ni Matet sa tahanan ni Oscar, naabutan itong may hinihilang isang batya na punong-puno ng mga karne. Bigla namang lumapit si Matet at nabatid na parang may ulong nakapatong. Naroon ito sa parting gilid. May buhok pa ito na parang galing sa isang babae.
Kaagad itong tinabunan ng nobyo ng itim na tela, dahilan para magtanong ang dalaga. Ano yan, Oscar? Parang napakadami naman ata niyan. May iba ka bang kasama dito? At teka, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka dumadalaw sa akin? Wika ni Matet. Napatras ang dalaga nang masilayan ang nanlilisik na mata ng nobyo. Sabay nagwika na ayaw niyang makipagrelasyon dahil kay Lolo Benjo. Ganun na lamang ang pagtataka ng dalaga kung papaano nito nakilala ang lolo at nalaman na nakauwi na ito. Nagpumilit naman ang dalaga na ayusin kung anuman ang hindi pagkakaintindihan. Pero hindi na muli pang nagsalita si Oscar, dahilan para umuwi na siya ng tahanan. Habang naglalakad, patuloy pa rin sa pagpatak ang mga luha ng dalaga. Ngunit ang hindi pa din maintindihan kung ano ang kinalaman ni Lolo Benjo sa kanyang relasyon. Pagkarating sa tahanan, kaagad napansin ng tatlong kasamahan ang pag-iyak. Kaya naman hindi maiwasang magtanong kung ano ang nangyari. Dahan-dahang pinaliwanag ni Matet ang katotohanan. At kagaya niya, ganun na lamang ang pagtataka ng mga magulang kung ano ang kinalaman ni Lolo Benjo. Mukhang hindi ata tao ang naging karelasyon mo, Matet. Mga nilalang lang ang pwedeng magalit sa akin. Wika ni Lolo Benjo. Matapos ang pag-uusap ng pamilya, napagpasyahan na wag na munang pansinin kung ano ang sinabi ni Oscar patungkol kay Lolo Benjo. At kayanin na lamang nakalimutan ito dahil hindi naman maganda na maghabol sa lalaki. Magmula ng araw na yun, hanggang sa lumipas pa ang isang buwan, paunti-unting nakakayanan ni Matet ang kalimutan si Oscar. Iginugol na lamang ang oras sa pagtulong sa paggamutan ni Lolo Benjo. Sa katunayan, nakakaramdam ng tuwa ang dalaga dahil nakakatulong siya, lalo na sa may malulubhang sakit. Samantala, paminsan-minsan ay hindi pa rin maiwasang maisip ni Matet kung ano ang ibig sabihin ng mga kataga bago pa sila maghiwalay. 6:00 ng hapon, habang pasara na ang paggamutan ni Lolo Benjo, may isang ginang na sumisigaw ng salitang tulong habang naghahabol ng hininga. Kaagad itong sinalubong ni Matet at ayon sa babae, kinakailangan ng tulong dahil tuluyan ng nakuha ng isang tigbaliw ang dalagang anak. Hindi man maintindihan, tinawag nito ang lolo para tulungan ang ginang. Nang maintindihan ni Lolo Benjo ang salaysay ng babae, napagpasya nitong pumunta sa bundok kung saan nakatira ang nilalang. May kung anong pumasok sa isipan ni Matet at voluntaryong sumama sa dalawa. Hindi naman tumutol ang matanda at sabay-sabay silang umalis. Habang naglalakad, napapansin ni Matet na nagagawi sila sa lugar ng nobyo. Maya-maya pa, nakaramdam siya ng kaba nang huminto ang lolo sa tapat ng tahanan ni Oscar. Diretsyong pumasok sa bukas na pinto kaya sumunod na rin si Matet. Samantalang ang ginang ay naiwan sa labas dahil sa takot. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang maabutang patay na ang dalaga at puro dugo ang katawan ni Oscar. Kaagad pinalabas ni Lolo Benjo ng tahanan si Matet. Hindi naman na ito nagmatigas pa at tumakbo na palabas ng tahanan. Tinabihan nito ang ginang habang hindi maintindihan ang nararamdaman. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Sa kinakatayuan ng dalawa, maririnig sa loob ng tahanan ang napakalakas na angil. Samantalang ang lolo naman, walang humpay sa pagbigkas ng mga panalangin. Ang nakakakilabot na sagupaan ng nilalang at albularyo
Tumagal ng ilang minuto. Maya-maya pa, lumabas na si Lolo Benjo na punong-puno ng pawis ang katawan. Sinalubong siya ni Matet. Kinamusta ang lagay at ayon sa matanda, maayos naman at patay na ang aswang. Pasensya na. Hindi ko na iligtas ang anak mo. Huli na nang dumating tayo. Napatay na siya ng aswang. Napakamalas dahil anak mo ang nabiktima. Ang ganitong uri ng mga nilalang, mapanlin lang. Nagpapanggap sila na magandang itsura para mapaibig ang isang tao. Pag tuluyan ng nahulog, gagawin itong bihag para maging isang pagkain. Sa ngayon, wala na ang nilalang. Ngunit hindi ko masisiguradong hindi na ito babalik pa. Dahil may kakayahan ng angka nito na buhayin ng isang namayapang aswang. Pagpapaliwanag ng albularyo. Humagulgol sa pag-iyak ang ginang, kaya inalalayan ito ni Matet hanggang sa makarating sa tahanan. Sinalubong ito ng iba pang mga kamag-anak. Samantalang si Lolo Benjo naman, dumiretso na ng uwi. Habang nakaupo si Matet sa tabi ng ginang, naikwento na 1 buwan pa lamang nang naging nobyo ito ng anak. At ni minsan hindi sumagi sa isip na tumanggap sila ng isang nilalang. Gawa ng pakikisimpat siya, naibahagi na rin ni Matet na ang parehong lalaki ay naging nobyo niya rin. Hindi makapaniwala ang ginang, ngunit nagpapasalamat ito dahil nakaligtas ang dalaga. Pagkarating sa tahanan ay kaagad niyang tinanong ang lolo ang minsang sinabi ng nilalang na si Oscar patungkol sa takot nito sa kanya. Sa puntong iyon, saka pa lamang naibahagi ng lolo, ang nobyo nito ay nakasagupa niya na sa ibang probinsya. Maaaring nilapitan nito si Matet para makapagigante, ngunit hindi natuloy dahil sa naramdaman ang pagbabalik niya. Naintindihan naman ito ng dalaga at hindi na nagtanong pa sa lolo. Magmula ng araw na yun, mahirap man paniwalaan ang pangyayari, ngunit naging bukas ang isipan ni Matet dahil malalim ang kaalaman ng lolo. Samantala, mas naging sikat si Lolo Benjo sa lugar dahil sa nabalita ang pagpatay sa aswang. Hanggang sa ngayon, hindi na nagkaroon pa ng nobyo si Matet. Hindi niya na kayang maniwala pa sa mga kalalakihan dahil nang minsan siyang umibig, kamuntikan pa siyang mamatay nang dahil sa aswang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. At muli narito sa screen ang sample ng gabunan t-shirt kapag suot. Yan, ako yung model ng damit. Kaya sana umorder na rin kayo, JIP, kasi napakaganda niyan. Nariyan yung link sa comment section. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.